I've seen a UFO. I've seen a UFO. I saw a UFO. Okay, tayo tayong lahat. Buksan natin yung Bible natin sa Acts chapter 17 verse 11. Pakishare na lang in case na wala yung katabi. Acts 17:11. Then mamaya ay 2 Thessalonians chapter 2 verses 8 to 11. Acts chapter 17 verse 11. Acts 17:11, sabi ng Bible, "These were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so." Another verse, 2 Thessalonians chapter 2 verses 18 to 11. "And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie." Panginoon, tulungan niyo po kami sa hapon na ito as we study your word at ito pong phenomenon na ito, UFOs and aliens. Ano ba ito? Ano ba ang aming magiging pananaw, magiging kasagutan based from the Bible sa panahon na may mga ma-encounter kami, may mga magtatanong, may mga taong nagkiklaim na sila ay may karanasan at yung iba ay nagkiklaim pa na nakakita po sila. Panginoon, tulungan niyo po kami na sa aralin na ito ay magbigay sa amin ito ng kalakasang spiritual. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Next slide, makikita natin yung binasa nating verse, Acts 17:11, na sinabi po ni Apostle Paul, "And these were more noble than those in Thessalonica." Anong sabi dyan? "In that they receive the word," ito po yung importante dyan, "they receive the word with all readiness of mind." Ito po yung nakaka-challenge. Bago yung search the scriptures daily, ito muna yung challenge. Ano yung challenge dyan? Na tatanggapin mo yung salita na handa yung isip mo. Kasi alam nyo, maraming mga taong nagbabasa ng Bible, pero yung nababasa nila, hindi sila handa doon sa katotohanan na sinasabi ng Bible. Kaya nga, di ba minsan, pag mag-share kayo ng gospel, papakita nyo naman, may evidence naman, napakalinaw from the Bible, pero hindi pa rin nila tinatanggap kasi hindi handa yung puso at isip nila. So, dito po sa ating pag-aaral, nawa tulungan tayo ng Panginoon na bigyan tayo ng kahandaan ng isip. Ano yung makikita natin sa Bible, no? Tayo ay turuan ng salita ng Diyos, paano natin sasagutin yung mga issues in life, particularly yung subject na pag-aaralan natin ngayon. Sa 2 Thessalonians, mapapansin nyo po, dun sa verse number 9, "Whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders." Tandaan nyo po, si Satanas, isa sa mga gagawin niyang taktika to deceive people, magkakaroon ng makakakita ng mga kapangyarihan, mga signs and lying wonders. Ibig sabihin, may mga miracle na gagawin din si Satan, nakapani-paniwala na maraming madadaya. Sabi ng next slide, makikita natin dun sa verse number 11, papahintulutan ni God, sabi niya, for this cause, God shall send them strong delusion. Okay?
yan, may alien na, pinipigilan na tayo ng alien, no, sa ating, Hindi po, ayan, medyo nagkaroon lang ng konting problema. So, yun nga, no, si God, papahintulutan niya na magkaroon ng tinatawag na strong delusion na ang tao ay maniniwala, no, sa, kumbaga, sa, na ito, sa kasinungalingan na ito na, yun nga, na maraming taong madadaya. So, yan po ang end times. Kaya nga, itong panahon natin, kailangan nating pag-usapan itong issue na ito, lalo sa generation ninyo. Kasi nung panahon namin, pag nakakita ng mga kwento about aliens and UFOs, katatawanan lang, joke lang. Ngayon kasi, habang tumatagal, parang nagiging seryoso na yung mga tao. Binibigyan na ito ng pansin ng media actually. Ngayon, maraming mga paniniwala na sinasabi nila na pag may lumitaw talaga, alam ba, biglang may lumitaw na UFO, may lumitaw na aliens, maraming mga tao ang hindi na maniniwala sa Bible. Ngayon, ang ating pag-uusapan sa ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, kung merong manglilitaw later on, hindi yan ang magiging dahilan para mawawalan tayo ng tiwala sa Bible. In fact, nasa Bible mismo ang sagot para maging handa tayo sa mga ganitong bagay. Okay? Unang tanong, are aliens or are there such things as aliens or UFOs? Sagutin muna natin yung tanong na yan. Before that, i-define natin ang ibig nating sabihin. Kasi pag sinabing alien, maraming ibang kahulugan. No? Pwede kasi tinutukoy dyan yung taga-ibang bansa. Pero define na natin yung gusto nating pag-usapan ngayon. Next slide. Alien. Pag sinabi nating alien, kinuha ko po yung isa sa mga definition ni Webster, coming from another world. Yan yung definition. Extraterrestrial. In fact, kung makikita nyo po dyan sa picture na sa slide ko, yan po yung apat na pinaniniwalaan. Meron po kasi naging interview yung dating Defense Secretary ng Canada. At according to him, meron na daw pong apat na aliens na bumisita sa planeta natin. Yan daw yung apat na yan. Dito sa kaliwa, yan yung common na alam natin. Yan yung mga grays ang tawag nila dyan. Yung pangalawa naman, yan yung tinatawag na mga Nordics or Pleiadians. Mukha silang tao. Kaya kung kilala nyo yung gumanap ng Thor, parang ganun yung itsura ng sinasabi nilang Nordics. Yung pangatlong kategorya, yung mga tinatawag na reptilian. Naalala ko si Pastor Larry Tanon, meron siyang diniscuss about that reptilian race na yan. Then sa pang-apat, kung kayo po ay familiar doon sa movie na MIB, Men in Black, alam nyo ba, merong pinagkunang story yan. At merong mga testimonials, lalo sa UFO community, na sinasabi, meron daw mga tao na naka-encounter, nakakita sila ng mga UFOs, nakakita sila ng mga aliens, tapos later on, merong dumalaw sa kanilang bahay. Or kung nasaan man siya, may pumunta dyan na dalawang lalaki na nakasuot ng itim, at may paniniwala, maring theory, na itong tinatawag na mga MIB na to or Men in Black na ito, hindi sila tao. Again, lang yan hindi ako sigurado dyan, pero sinasama sila sa kategory ng mga pinaniniwalaang aliens. Another word na kailangan nating i-define is yung tinatawag na UFO or unidentified flying object. Pag sinabi nating UFO, ito yung mga mysterious flying object in the sky that is sometimes assumed to be a spaceship from another planet. So, ganyan po. No? Kaya, lalo sa panahon natin ngayon, kasi nga marami nang may mga cellphone, medyo magaganda na yung camera, mas marami pong mga nahahagip ngayon na mga so-called UFOs na ito. Okay? Ngayon, every time na makakarinig tayo ng story about aliens and UFOs, laging papasok yan sa iba't ibang posibilidad. Unang possibility is, lahat ng mga nagkikwento na may mga aliens from another planet o kaya merong spaceship from another planet, lahat ng story na yan ay peke. That's the first possibility. Maaring may mga tao, nanloloko lang sila, gusto nilang namang trip, no, kunwari, gumagawa sila ng video, nakakita daw sila ng alien or nakakita sila ng UFO, pero yun pala peke lang. Siyempre, gusto lang mag-trending yung video nila, kaya namimeke sila. Pwede din naman yan. Another possibility is, lahat ng mga nagsasabing nakakita sila ng mga aliens and UFOs, may problema sa isip.
Siyempre nga naman, pag may psychological problem ka, marami ka nang nakikita. And pwede rin naman yan, no? Maaaring may mga taong nagsasabi, nakakita ako ng alien o nakakita ako ng UFO. Yung taong yun, nag-hallucinate na lang, may problema na siya sa isip. That's the second possibility. Pero hindi rin natin inaalis yung possibility number 3 na meron talagang nakita. Meron talagang nakita. At dito sa nakita niya, no, kumbaga, sa nakita niya mamaya, makikita pa rin natin na ano ba itong nakita niya. Okay? Next slide. Alam niyo po, ito sa UFO community, hindi ako sure kung meron sa Pilipinas na ganyan, no? Pero sa US kasi meron mga aktibong grupo na talagang sila ay interested sila dito sa topic na ito. Ito pong newspaper na ito ay meron pong nangyari before na 1947 na nag-crash daw. Sabi nga dyan, may na-capture na flying saucer on ranch in Roswell region. Kaya nga, pag narinig niyo yung salitang Roswell, yan po ay lugar na parang kumbaga sa ufology, parang yan yung Jerusalem nila. Di ba sa atin, ang pinaka-holy place natin is Jerusalem. Pero sa UFO community, yung sa, yung lugar na yan sa Roswell, New Mexico, na pinaniniwalaan na merong daw na bumagsak na spaceship before at meron daw na tagpuan ng mga katawan, nagiging usap-usapan yung lugar hanggang ngayon. Kasi, kung babalikan nyo ng konti yung story na yan, di ba, naglabas ng news na meron daw bumagsak na flying saucer. Tapos, nung sumunod na araw, sinabi lang na, ay hindi pala yan talaga flying saucer, weather balloon lang. Okay? So kung yan ay weather balloon lang, di dapat tapos na yung kwento. Kaya lang, meron ding mga lumalabas na other version ng story na hindi yan weather balloon, nakita namin. Meron kaming nakita, meron pa nga isang testimony na yung father niya ay nakapag-uwi ng debris doon daw sa nalaglag na so-called saucer at kakaiba daw. Kaya nga hanggang sa hindi mamatay-matay yung kwento na yan. Kaya nga hanggang sa ngayon, maraming pumupunta doon sa Roswell, Mexico na yan. Nagkakaroon sila ng mga celebration dyan when it comes to UFO topics. Maraming mga seminar na nagaganap dyan about aliens and UFOs. Ngayon, merong news na lumabas. Sabi ko nga sa inyo, dati hindi ito binibigyan ng pansin. Pero tingnan nyo yung next slide, makakarinig tayo ng news regarding UFO. Tingnan nyo po ito. The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs, they call them unidentified aerial phenomena. The several videos they're talking about were recorded years ago by fighter pilots. In 2017, they were made public by the New York Times. We're now from our Randy Kay. Images of that rotating thing captured by U.S. Navy aircraft. Sensors locking in on the target. Commander David Fravor saw it firsthand during a training mission, describing it like a 40-foot-long tic-tac, maneuvering rapidly and changing direction. As we both looked out the right side of our airplane, we saw a disturbance in the water and a white object, oblong, pointing north. The object was first sighted in 2004, then similar objects again in 2015. Footage of the sightings, declassified by the military, weren't made public until December 2017 by the New York Times and a group that researches UFOs. My God. No, going against the wind, they had the Hudson pointing out to the west. Oh, they did. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off the wall. The ability to hover over the water and then start a vertical climb from basically zero to about 12,000 feet, and then accelerate in less than 2 seconds and disappear is something I've never seen in my life. The Navy says it still doesn't know what the objects are, and officials aren't speculating. A Navy spokesman simply confirming to CNN the objects seen in the various clips are unidentified aerial phenomena, or UAPs. The UFO reports were first investigated by a secret $22 million program, part of the Defense Department budget, that investigated reports of UFOs. The program has since been shut down, but it was run by a military intelligence official who told CNN they found compelling evidence that we, quote,
may not be alone. Randy Kay, CNN, New York. Okay, mainstream media na po yan. Hindi na po yan yung mga Cartoon Network, no? Mainstream media. Tsaka hindi lang. Yan pong nilabas na video, in fact, ang Pentagon mismo nilabas nila yung video na yan. Hindi na siya, ibig sabihin, hindi na siya nilabas ng mga sino-sino mga vlogger lang. Ibig sabihin, meron na mga tao sa Navy, may mga tao na sa military, na ina-expose nila, meron silang mga nakitang lumilipad. In fact, hindi lang sa langit, minsan meron pa kayo marinig na testimony na even sa ilalim ng karagatan, meron silang mga nakita na hindi nila maipaliwanag kung ano yung nakita nilang spaceship ba yon, ano ba yon, hindi nila alam. Pero ibig sabihin, meron talaga silang nakita. Ngayon, ano yung nakita nila? Una, makikita natin next slide, pwedeng ang possibility ito'y man-made. Kasi alam nyo, during the time of Hitler, nagkakaroon din po kasi sila ng kumbaga si Hitler noon, nagkakaroon sila ng parang experiment na magkaroon ng saucer type shape na, yun nga, no, na flying saucer. Gumagawa sila Hitler niyan. Ngayon, pwede kasing ang nakikita natin sa ngayon na hindi maipaliwanag, yung nakuna ng video, maaring merong advanced na country o kaya merong mga nakapag-invent na hindi alam ng karamihan ng, kumbaga ng mga police, ng mga countries na third world or mga mayayamang bansa, maaring hindi nila alam, pero maaring, parang kagaya ni Tony Stark, di ba, yung gumagawa siya ng mga, high-tech na mga gamit, pwedeng ganon. And during the time of Hitler nga, may mga paniniwala na si Hitler ay nag-experiment ng mga, nag-iisip siya ng mga advanced na mga technology. Another possibility is, hindi siya gawa ng tao. And maraming mga nagsasabi na, ang hirap, nakikita nila yung bilis ng spacecraft na nakukunan ng video, parang imposibleng gawa siya ng tao. Kaya yung paniniwala, sinasabi nila na yan daw ay from another planet. So ngayon, makikita natin itong mga susunod na video. Tingnan natin, next slide ulit. Video tayo. Ayan. Mahina. Pakilakas. Well, today the search for that truth has moved from science fiction to Capitol Hill in Washington. A House panel is unfolding at a hearing. Nagkaroon na ng hearing sa Washington, tingnan niyo yan. UAPs and whether they pose a security threat. The CBC's Dr. Gebrselassie has more. We've all seen the videos of reported sightings of unidentified flying objects. But today, witnesses with military backgrounds told members of Congress that the government is holding back information on what it knows. They appeared at the hearing on unidentified anomalous phenomena, UAPs, or UFOs, as the more commonly Take known. note, 3 military veterans. The commanding officer recalls what he and his fellow pilots saw back in 2004 during a training session off the coast of California. All four of us would be in the PTS, so we had pilots and whiz in the back seat. Looked down a small solid tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings. Former Navy pilot Ryan Graves says he witnessed them too, and so have dozens of other military and commercial pilots that he's spoken to. As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. And whistleblower David Grush, a former intelligence official, has claimed that the U.S. government has in its possession intact or partially intact non-human vehicles. He also says there are ongoing efforts to silence people from talking about what they know. I do have knowledge of active planned reprisal activity against myself and other colleagues, and it's very, very upsetting to me. Coming from where? Certain senior leadership at previous agencies I was associated with. Now, according to the Office of the Director of National Intelligence, over the last 2 decades or so, there are hundreds of reported sightings of UAPs, or UFOs. But in another hearing earlier this year, a Pentagon official said while there are more sightings, there's no evidence of aliens. Magda Gebrselassie, CBC News, Washington. Okay, so yan po, no? Tandaan nyo, nagkakaroon na ng hearing sa, kumbaga binibigyan niya siya ng pansin ng mainstream media, then nagkakaroon na ng hearing na
dapat yung mga information about aliens and UFOs, hindi dapat tinatago. Kaya hindi ako magugulat, isang araw, biglang mag-a-announce sila, oh, totoo nga, may nakita kaming alien from another planet. Another video, ito naman, merong kumalat din sa social media na meron daw na-discover na mummified alien. Tingnan natin naman to. Next slide. Scientists in Mexico pulling back the curtain on what they believe are aliens and put two of those corpses on display. Take a look. These small mummified specimens were unveiled at Mexico's first ever UFO hearing yesterday. Tingnan nyo yung katabi nyo, baka medyo nahahawig. The alleged alien corpses were found in Peru. They're believed to be 700 to 1,800 years old. They only had 3 fingers and elongated heads. X-rays of the aliens were also shown, and experts say one of the bodies has eggs inside of it. Maybe like alien babies. Like the one in Peru. Yeah. Right, so is this real? Do people believe it? I don't Yeah, so it's like Wilbur says, like, we want DNA samples. Yeah. And we're eventually going to find out that aliens look nothing like we think they look. They look nothing like we think. I get so funny. It really does. What is that? Yan. So, yan pong ano na yan, actually inaabangan ko rin yan kasi nga, parang kinuna yata nila yan ng DNA sample at malalaman natin sa mga susunod. Kasi tandaan nyo po, maraming magagaling ngayon na mameke. Kasi pwedeng peke din yan eh. Parang kala mo, alien talaga. No, sa daming ang gagaling ngayon sa mga design, pwedeng napeke lang po sila. Or hindi rin ako magugulat na talagang i-declare nila, itong natagpuan namin ito, totoong mummified ito from another planet. Pero ang tanong, from another planet nga ba? Yan ang mga titignan natin. Tandaan nyo po, next slide, babalik na tayo sa biblical worldview. Nakita natin, totoo, meron silang nakikita talaga. May mga flying saucers, tapos may mga testimonials na sinasabi lang nakakita daw sila ng aliens. Let's go back to the Bible. Tandaan nyo, as a Bible believer, para hindi tayo madaya ng kaaway, kinakailangan meron tayong absolute truth na pagbabatayan. According to the Bible, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So kung ang Bible, sa pamamagitan yan, ang man of God ay magiging perfect, complete, in other words, lahat ng kailangan natin, nasa Bible na. Doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness, lahat ng yan, ang basic na kinakailangan natin, nasa Bible na lahat. Ngayon, according to the Bible, next slide, everything ay ginawa ng Diyos. Kaya nga Genesis 1:1, sabi ng Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. Si God ang lumikha ng lahat. Ngayon, ano naman yung purpose ng ano na to, ng mga ibang planeta na tinatawag? Let's go to Genesis chapter 1, 14 hanggang 17. Ito yung pinaka-purpose. Genesis chapter 1, 14 to 17, and God said, let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and it was so. And God made 2 great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Alam nyo, sa point of view kasi natin, ngayon, meron tayong mga tinatawag na planet, stars, pero lahat ng yan ay stars lang ang tingin before sa pagkakagamit sa Bible. Kaya nga, sabi ng verse 17, and God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness, and God saw that it was good. And the evening and the morning were the 4th day. So in other words, ang pinaka-purpose, kaya God created yung mga stars and planets, alam nyo ba kung para saan lang? Para malaman lang natin yung seasons. Para malaman natin, oy, anong buwan na ba? Kasi dati, syempre, wala pang kalendaryo. Ang mga tao, dumidepende lang sa stars. In fact, even sa mga marino nung unang panahon, dumidepende sila sa constellation para malaman nila nasa na sila banda. So, ganun ka-useful ang mga stars na syempre, tinatawag din natin yung iba na planets sa ngayon, pero sa kanila noon, ang tawag lang nila dyan, heavenly host, ang tawag lang nila dyan ay mga stars. Ang purpose pa din, sabi ng Colossians 1:16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth.
In other words, mga kaibigan at mga kapatid, sa point of view ng Bible, hindi nagbibigay sa atin ang Bible ng kahit katiting na clue na merong mga aliens from another planet. Walang ganun. Pero mapapansin nyo rin, sa 1 Corinthians 15 verse 40, sabi ng Bible, there are also celestial bodies and bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. Gusto ko pong bigyan natin ng pansin yung celestial na katawan. Celestial. Ito ay makalangit. Ibig sabihin, okay, walang sinasabi ang Bible na may mga aliens. Pero, merong sinasabi ang Bible. Balik mo nga yung unang verse, Bon. Taas mo. Sa Colossians 1:16, sinasabi ng Bible na may create si God na visible, invisible, whether they be thrones, dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. In other words, ang nilikha ng Diyos, tao, nilikha ng Diyos ang mga animals, isama na natin yung mga insekto, at kasama sa nilikha ng Diyos ang mga angels. Angels. Ngayon, pag usapang angel, tandaan nyo to, may mga angels na nagtitiwala kay God, may mga angels na godly, at mayroong mga fallen angels. Kaya ngayon, isa sa mapapansin natin, kung babalikan natin next slide, Von, ulit, merong binabanggit dyan na celestial bodies. Doon sa pag-aaral natin ng angelology sa Sunday School, tandaan nyo po ito, ang mga angels, spirit beings sila. Pero, may mga times, meron silang katawan. Kaya nga, di ba, ang example sa Genesis 18 and 19, remember yung bisita ni Lot, mamaya na kay Lot, kay Abraham muna, yung bisita ni Abraham, may dumating sa kanya doon sa Genesis 18, si God at may dalawang kasamang angel. At yung angel na bumisita kay Abraham, may physical na katawan. At yung dalawang angel na yan din yung bumisita kay Lot. At tandaan nyo yung bumisita kay Lot, pinakain ni Lot yan, actually pinakain din ni Abraham yung bisita niya, meron silang physical body. Yes, ang mga angels ay spiritual beings, pero there are times nagkakaroon sila ng physical body. Hindi din itali sa atin ng Bible, paano nangyari yon? Ang point lang dito, ang mga angels, sa kalagayan natin sa ngayon, mas above yung kanilang dimensionality. Okay? Usually, spirit sila, pero may mga times nagkakaroon sila ng physical body. Kaya ngayon, yung mga nagtitestimony na nakakita sila ng aliens, gaya nga ng sinabi natin kanina, first possibility, gumagawa ng kwento. Pangalawang possibility ay nababaliw. Pero hindi natin inaalis yung third possibility na talagang nakakita sila ng humanoid alien figure. Pero tandaan nyo to, sa biblical point of view, hindi yun alien. Isa yung fallen angel. At mamaya, dadagdagan natin yung evidence, bakit ako naniniwala na fallen angel yung mga yon. Another verse pa in Ephesians 2:2. Tandaan nyo po, ito ay verse tungkol kay Satan. Wherein in time past, you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Prince of the power of the air. Yung salitang air po dyan, in the Greek, yan po yung salitang ere. Na ang ibig sabihin yan, the atmospheric region. Atmospheric. Isa pang Greek dictionary, air, atmosphere. Ibig sabihin, si Satan, he is the prince of the power of the air or atmosphere. Alam niyo, sa mga napapanood kasi nating pelikula, nakikita natin, si Satanas nasa impyerno. May hawak na malaking tinidor, di ba? Tumatawa doon. Hindi ganun ang turo ng Bible. Yes, may mga fallen angels na nasa ilalim ngayon. And another issue yun, di natin pag-uusapan ngayon. Pero, tandaan niyo po, si Satan, nandito lang siya. At
isa sa mga teritoryo ng kaaway, nasa air, nasa atmosphere. Kaya nga hindi rin nakakapagtaka. Naalala nyo, balikan natin next slide. Naalala nyo nung si Daniel ay nanalangin? Nung nag-pray si Daniel, sabi ng talata, sabi ng angel, "Fear not, Daniel, for the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words." Pero sabi ng angel, "But the prince," or principality, "the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. Saan hinarang yung angel na yon na magdadala kay Daniel ng reply? Nasa air. Kaya ang air, saan ba nakikita yung mga flying saucers? Nasa air. Kaya mga kapatid, makikita natin na itong mga so-called alien phenomenon na ito, kung hindi man ito gawa ng tao, hindi man ito gawa ng tao, pero pwedeng gawa ito ng kalaban natin. Okay? Next slide, or next question. Is there an evidence that aliens are demonic in nature? Meron bang ebidensya? Kasi sinasabi mo, Pastor, ang mga angels, demonic sila. Yung mga aliens, demonic sila. Alam nyo, ano ang mga evidence sa ngayon? Limited lang yung time natin, pero pipili lang ako ng dalawa. Isa sa makikita natin, evidence na nagpapatunay na ang mga aliens, so-called aliens na ito ay demonic. Number one reason, aliens bring primarily deceptive, anti-biblical messages. Alam nyo, ang daming mga tao ngayon nagkiklaim na sila ay kinontak ng mga aliens. At malalaman nyo pa lang doon sa mga doctrines ng mga aliens na binibigay sa kanila, obviously mga fallen angels sila. Kagaya ng isang UFO researcher, ito sinabi niya. Sabi ng isang UFO researcher, "An examination of the evidence indicates beyond any doubt that a primary agenda of the alien visitors, whoever or whatever they are, is to change what human beings think about God and His Word, and to replace exclusive Christianity with a religion of universalism." So napansin ng isang UFO researcher, yung mga taong nagkakaroon ng communication with so-called aliens, alam nyo ba, ang mga doctrines na lumilitaw sa kanila ay mga anti-biblical. Kaya doon pa lang magkakaroon kayo ng idea, teka lang, aliens, bakit anti-biblical? Bakit taliwas sa Bible yung kanilang tinuturo? Another pa po. Ito, galing naman ito sa isang nagkiklaim na nakausap siya ng alien. May nakipag-communicate sa kanyang alien. The question was asked of Mon, if there were more than one Adam and Eve. Tingnan niyo, more than one Adam and Eve. Yes, you could say so because there was more than one experiment on the earth done by aliens visiting the planet. They were created here. Aliens genetically changed the DNA of a distant cousin of the ape on this planet. The aliens took the natural evolution and speeded it up. Tingnan niyo na, yung nakausap niyang alien, kung sino man yung nagte-testimony dito, naniniwala sa evolution. Ibig sabihin, ang dating nito, hindi literal yung si Adan at si Eva. Ang tinuturo ng alien sa kanya is yung tao ay genetically modified lamang. Kumbaga, experiment lang tayo ng aliens. At taliwas ito doon sa turo ng Bible na we are created. Biro mo, sa biblical worldview, we are created in the image and likeness of God. Pagdating sa so-called alien doctrines, experiment lang ang tao. Na ang mga unggoy ay ineksperimentohan ng mga aliens at later on nakabuo ng tao. And that is demonic doctrine. Galing yan sa so-called alien.
Kaya, makikita natin, talagang anti-biblical. Another contactee pa. Ito sabi niya, whenever a planet has problems like Earth is experiencing now, a special person is born on the planet to help. Even my home, ito daw yung sinabi ng alien, even my home planet, Surak. Ba, may ganun palang planeta, no? Sabi, had problems way back in its past, and the Son of God was the person who was called on to help. He has also been born on other planets. It is always the same soul that is born. However, it is not quite the same because there were different mothers. Aba. Makikita nyo sa doktrina na ito na binigay ng alien daw doon sa kanyang contactee na ang Son of God ay nagpapakita sa iba't ibang planeta. At pag nagkakaroon ng problema, alam mo, nagkakatawang Nemic, no? Di ba yung mga alam nyo, no? Planetang Nemic, di ba kunwari lang naman, nagkakatawang ganun daw yung sa Son of God para ayusin yung mga problema ng mga iba't ibang planeta. Mga kapatid, hindi ganyan ang turo ng Bible. Okay? Nung nagkasala ang mga angels, walang pinadalang Savior. Tayo lang ang pinadala ng Savior. Kaya nga, it is only by the grace of God. Doon nyo palang makikita, iba yung sinasabi ng Bible, iba yung sinasabi ng mga so-called aliens. At yung mga turo ng mga so-called aliens, it's purely anti-Bible. Another alien contactee, na ito yung founder ng Raelian movement, sabi niya, the creators, alien scientists, also known as Eloah or Elohim. Kaya pag nabasa niya sa Bible yung Elohim, ang iniisip niya mga aliens yan, mga aliens. Therefore, arrange for a child to be born of a woman of the earth and one of their own people, aliens. The child in question, Jesus Christ, would thereby inherit certain telepathic faculties which humans lack. Mary was the woman chosen. One of the creators, aliens, appeared to explain that Mary would bring forth a son of God. So biruin nyo, ang nakausap pala ni Mary, hindi si Angel Gabriel. Ang nakausap niya, alien. Okay? At yung nag-create kay Jesus o yung nagpadala kay Jesus is, sabi nga dyan, yung child na ito ay gawa lang din ng mga aliens. Next, another pa po. We decided that the time had come to send a new messenger on earth. Kay ano pa rin to, doon sa Raelian movement pa rin. Says Jesus was scientifically revived by other aliens and taken back to the Elohim planet. Says Jesus didn't die for the sins of the world. Jesus' purpose on earth was to help us advance scientifically and medically to make room for the return of the Elohim to the planet. Pero may yung doktrinang tinuro ng so-called alien sa kanyang mga contactee. Na si Jesus, kaya pala siya nag-resurrect kasi niresurrect siya ng alien. Grabing blasphemous doctrine ito. Next pa po. A large part of the available UFO literature is closely linked with mysticism and metaphysical. It deals with subjects like mental telepathy, automatic writing, and invisible entities, as well as phenomena like poltergeist, manifestation, and possession. Many of the UFO reports now being published in the popular press recount alleged incidents that are strikingly similar, tingnan nyo na, similar to demonic possession and psychic phenomena. So, ibig sabihin, yung mga nagpa-practice ng witchcraft at saka yung mga merong experience na meron silang contact with the aliens, wala silang pinagkaiba doon sa mga nagpa-practice ng witchcraft. Yung mga nakaranas ng merong mga na-encounter na mga demons, no? May mga na-encounter na mga possessions, similar, maraming similarities. Kaya, kung itong mga nakaka-encounter ng mga
kumbaga mga demons na ito, no, yung mga nagpapakilalang ghost, at itong mga nagpapakita na naka-encounter sila ng mga aliens, halos parehas lang yung kanilang experience. Ibig sabihin, magkaiba man ang itsura yung kanilang mga na-encounter, pero in the biblical worldview, pare-parehas lang na mga demonic entity ang mga yan. Tandaan nyo, masyadong mapangdaya si Satanas. Okay? Next slide. Alam nyo, in the actually hindi lang sa US, even sa Europe, meron mga ganitong member ng organization. Organization known as MUFON. Ang MUFON, ito yung Mutual UFO Network. Alam nyo ba yung organization na yan? Maraming member ng organization na yan ang mga aral. May iba dyan, scientist, may mga iba dyan, abogado. Kumbaga, hindi sila yung parang nabaliw lang at sumali na. Hindi. Maraming member ng organization na yan, maganda yung kanilang credential. Mataas yung kanilang pinag-aralan. Pero marami sa mga yan ang nagkaroon ng experience with so-called UFOs and aliens. Naalala ko, meron akong pinakinggan na isang, take note Baptist pastor. Itong Baptist pastor na to, parang nilagay ni God sa kanyang heart na pumunta dyan sa lugar na yan. Diba? Just imagine, makakakita ka ng Baptist pastor sa UFO community. Parang napaka-unusual niyan. Pero sabi niya kasi, sino magtuturo sa kanila? Sino ang mag-share sa kanila ng gospel? At alam niyo ba, ito nakakalungkot. Nung nagpunta na siya dun sa MUFON, 3 years na siyang member ng organization. Nagbibigay siya ng mga DVDs, lecture about Bible and itong mga so-called aliens and UFOs. Meron siya na i-share na karanasan na meron siyang nakausap na isang babae. At yung babaeng ito, dati siyang nagpapakilalang Christian. So, ang asawa ng babaeng ito ay dating preacher ng isang church. Alam niyo, nakakalungkot? Hindi na sila Christian ngayon. I'm not saying nawawala yung kaligtasan, ha? Alam naman natin, may mga parang Judas type na sumasama-sama lang pero hindi talaga naintindihan yung salvation. Pero itong mag-asawang ito nakakalungkot. Nagpapakilala silang dati, silang Christian, pero meron kasi silang naging karanasan. Nakakita sila ng kakaibang entity. At nung naka-experience sila na meron silang kumbaga meron silang na-encounter na akala nila aliens, nagbago yung worldview nila. Iniwan nila yung Bible, at sumama na sila doon kung anumang UFO religion yon na nakikipag-contact na sila doon sa alien o so-called alien na na-encounter nila. Doon yung makikita yung deception, mga anak. Na ibig sabihin, ganon kahusay si Satanas mangdaya ng tao. Kaya nga, tandaan nyo to, no? Sabi nga, next slide, 1 John 4:1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Sabi ng verse, believe not every spirit. Huwag kang basta-bastang maniniwala. Kaya lang, maraming mga tao na deceive sila. Kaya nga sabi ni Pastor Mike Hoggard, isang Baptist pastor na umaten sa MUFON, marami kang mamimit sa MUFON ng mga weird na mga tao. Pero matatalino, aral. Pero weird kasi nga nadaya. Kaya nga, di ba, kung kilala nyo si Senyor Aguila, maraming naging membro si Senyor Aguila, matatalino, May mga teachers, mga professional. Bakit sila nadaya? Yan po yung deception, mga anak. Kaya nga, dito kinakailangan maging matibay ang paninindigan natin sa katotohanan. At ito pa nga pala, tamang-tama yung sinabi ni Apostle Paul in Galatians chapter 1, verse 8. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. So, binibigyan na tayo ng paghahanda ni Pablo. May mga messenger or angels na magpapakilalang from heaven, pero itong pansinin nyo, magtuturo sila ng another gospel. And halos lahat ng mga merong alien, kumbaga may contact sa mga so-called aliens, anong lumitaw sa kanilang paniniwala? Tinanggap nila ang another gospel.
Naniwala sila sa Jesus na eksperimento ng mga aliens. Naniwala sila na merong God, na ang God, hindi naman talaga God, aliens. That is another gospel. That is another doctrine. Kaya yung phenomenon na ito, pagpalagay na natin yung mga taong yan, talagang may na-encounter sila. Pero tandaan nyo po, hindi galing sa Diyos. Yung kanilang naging karanasan na yan, that is part of demonic deception na kung hindi tayo magiging maingat, isa rin tayo sa madadaya. Pangalawang dahilan kung bakit naniniwala ako na itong mga aliens na to ay demonic. Number 2, alien abductions stop in the name and authority of Jesus Christ. Dito kayo magtataka. Alam nyo, may mga testimony. Next slide nga. Ito pong website na ito, kung titingnan ninyo, ang dami pong mga ang daming mga testimonies diyan na sila ay naka-experience na dinukot sila ng so-called aliens. At marami kayong mababasa diyan na itong mga ito, dudukutin na sana sila, kukunin na sana sila ng mga so-called aliens. Alam niyo kung paano nila napigilan yung pagdukot ng mga so-called aliens? Nag-pray sila in Jesus' name. Teka lang, kala ko ba alien yan from another planet? Pero bakit pagdating sa pangalan ni Jesus Christ, itong mga so-called alien na to, nawawala? Anong meron? Ibig sabihin, hindi talaga sila from another planet. Sila ay mga demonyo. Tingnan nyo po, next slide. Huwag niyong kalilimutan, sabi nga ng Philippians chapter 2, verse 9 to 11, wherefore God also hath highly exalted him, Jesus Christ, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth. At ito pa, and things under the earth. Aba, meron pa palang nasa ilalim ng lupa. Okay? And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kaya pala itong mga so-called aliens na to, takot sila sa pangalan ni Jesus Christ kasi ang pangalan ni Jesus Christ is above every name. Kaya kung totoong mga alien sila from another planet, dapat hindi sila apektado niyan. Pero bakit apektado sila? Bakit takot sila sa pangalan ni Jesus? Kasi hindi talaga sila alien from another planet. Sila ay mga demons. Okay? Gusto kong i-share yung isang case na nangyari. Ito pong next na hindi ko na sinama yung video, medyo mahaba. No? Pero, next slide mga Bon. Hindi siya video. Ginamit kong, ito po isang medical doctor, ang pangalan niya si Dr. Roger Lear. Merong isang Christian researcher, dinocument niya, ito talagang as in may video, meron akong copy nun. May talagang binidyo. Ano nangyari dun sa case na yan kay Dr. Roger? In fact, meron pong video kung titingnan niyo yan, pero meron ako mas clear copy dyan na kuha. Nasa Rumble, merong video to. Si Dr. Roger Lear, kiniklaim niya na merong pasyente na pumunta sa kanya, at itong pasyente na ito, ang claim ng pasyente, siya ay nadukot ng alien. At merong implant na inilagay sa kanya. At marami pong mga ganyang case. Ngayon, itong implant na ito, dito kayo magtataka. Sa bahagi ng kanyang katawan na nilagay yung parang chip na yon, walang sugat. So, ang tanong, paano na ilagay yun doon sa loob ng katawan niya? Kaya doon pa lang makikita mo, parang kakaiba to. May naglagay ng parang kakaibang chip or basta parang alien technology, inilagay sa katawan niya. At nung pina-x-ray, ano pang test na ginawa, may nakita talaga. Kaya nga siya nakipag-usap kay Dr. Roger Lear kasi pagpapaschedule siya na alisin yung implant na yon. At alam nyo ba, ito documented, naka-video ito, di dinala na ngayon, naka-schedule na for operation. Alam nyo ba, kung kailan malapit ng operahan, nung tinest ulit, nawala yung chip. Hindi na makita. Alam nyo, yung ginawa ng Christian researcher na ito,
Kasi nandoon sila eh. Nag-pray sila. Nanalangin sila na, Lord, sana kung ano man yung meron mang demonic something dito, alisin nyo. Alam nyo nangyari? Doon nyo talaga makikita, hindi ito aliens eh. Nung nag-pray itong Christian researcher na ito, siyempre kasama nung team niya, nung tinest ulit, nakita na yung chip na inimplant at naoperahan, natanggal yung kung ano man yung elementong inilagay sa kanyang katawan, nang naging maayos yung operation. Pero ang point lang na gusto kong sabihin, bakit pagdating sa prayer may talab? Bakit naapektuhan ng prayer yung so-called alien chip na nilagay sa kanya? Kung talagang from another planet. Pero hindi eh. Ibig sabihin yan, mga demons yung mga yan. Na gumagawa sila ng kalokohan, di natin alam kung ano yung pinaka-agenda nila, pero the fact na sila ay piniperwisyo nila ang mga tao, di ba pansinin niyo yung pag-aaral natin kaninang umaga, ang mga angels, curious sila sa mga tao, godly angels yan. Siyempre, ganun din ang mga fallen angels. Curious din sila sa inyo. Kaya hindi ako magtataka kung bakit merong mga tinatawag na mga alien abduction. Kasi even ang mga fallen angels, sila ay curious sa katawan ng tao. At ganun sila gumagawa sila ng murder, ika nga, winawalang hiya nila yung mga tao na sinasabing nadudukot nila. Okay? So next po, dito na pa yung last part ng ating lesson. Could an alien deception be a part of the end times? Of course, part po ito ng end times deception. Sabi nga ng binasa nating verse kanina, and for this cause God shall send strong delusion that they should believe a lie. So mga kaibigan at mga kapatid, habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng Panginoon, patindi ng patindi ang magiging kasinungalingan. At isa po sa magiging matinding kasinungalingan dyan, I believe, itong mga aliens na ito. Alam nyo ba, ito pa mapapansin nyo, even ang Roman Catholic Church, nagre-ready rin sila. Meron pang article yan na sinabi, ang tawag nila sa mga aliens, Space Brothers. At naghahanda sila na pag anytime merong darating from outer space at ang magiging touring nila dyan, Space Brothers nila. Mga kapatid, hindi natin sila Space Brothers. Demons siyang mga yan. Hindi rin ako magtataka kung ganun ang touring ng Roman Catholic Church kasi pagdating sa final empire, mamaya makikita ninyo, magkakaroon ng merong sinasabi ang Bible na magkakaroon ng mingle. So, tignan natin yan later on. Another verse pa in Matthew 24:24. Sabi ng Bible, for there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, and so much that if it were possible, gatmari. Hindi naman sinasabing madideceive sila, pero sa tindi po, no, na if it were possible, they shall deceive the very elect. Ibig sabihin, ganun katindi ang magiging pandaraya na talagang sobrang nakaka-deceive at maraming madala. Pero again, ang mga elect hindi. Siyempre, hindi sila madala. Hanggat maaari lang. No? If, sabi nga, kaya may if dito eh. Pero alam nyo, ganun ka tindi ang magiging pandaraya in the future. Kaya nga, isa sa mga pananaw ng mga end times teacher, maaring ang UFO phenomenon ay gagamitin na sagot pag dumating na yung rapture. Doon sa mga bago, maring hindi nyo alam yung rapture, pero doon sa mga matatagal na, ang rapture kasi, ito yung pangyayari na dinidiscuss sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 hanggang 17. Anong meron doon? Na sinasabi ng verse, isang araw kukunin ng Panginoon lahat ng mga mananampalataya dito sa lupa. Bigla na lang mawawala. Halimbawa, katabi nyo si Enrico, biglang mawawala si Enrico, walang kadahilanan. Ngayon, pag ang mga mananampalataya nawala sa mundong ito, ano ang magiging answer? Isa sa nakikita kong magandang answer is, kinuha sila ng aliens. Kaya nga, sa panahon natin, di ba, nagkakaroon na nga ng mga alien abductions eh. So, maaring ito ang magiging gagamiting explanation ng Antichrist. Kaya nawala yung mga taong yan, mga believers na yan, kasi pasaway sila.
inalis na sila ng alien dito sa mundong ito. Kaya nga, next slide, di ba? Just in case, nakita ko lang sa Facebook, just in case a bunch of Christians disappear, it wasn't aliens. It was Jesus. He called us home. Hindi po aliens. Pero yan ang nakikita kong explanation, magandang explanation na sasabihin ng daigdig bakit nawala yung mga Kristiyano kasi merong mga aliens na dumating. And ito pa nga, dagdag ko lang. Makikita ninyo, doon sa panaginip ni Nebuchadnezzar in the book of Daniel, meron siya napanaginipan. Next slide. Ito pong statwa na napanaginipan ni Nebuchadnezzar, it represents the 4 empire na darating. Yung una, yung nasa taas, yung gold, yan po ay tumutukoy sa imperyo ng Babylonia na si Nebuchadnezzar nga yung nakapanaginip. So, yan pong panaginip na yan ni Nebuchadnezzar, yan po yung sunod-sunod na kingdom na sasakop sa kanila sa Israel. Una po is yung Babylonia. Pangalawa yung next po, no, yung silver. Yan po yung Medo-Persian Empire. Kaya dyan sila, Alexander the Great. Then, pagdating naman doon sa baba, yung gold, yung bronze, is yan naman po yung Roman Empire. Yan yung panahon ni Jesus Christ. Under sila the Roman Empire. Pero mapapansin ninyo, ang Roman Empire, merong 2 paa na divide into 2. Gusto kong bigyan natin ng pansin yung last na empire. Ano sabi dyan? Next slide. Daniel chapter 2, 40 to 43. Paano dinescribe ng Bible? And the 4th kingdom shall bring strong as iron. For as much as iron breaketh in pieces, and subdueth all things, and as iron that breaketh all this, shall it break in pieces and bruise. And whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay, and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it of the strength of the iron, for as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. Next slide, verse 42. And as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. Pero gusto kong pansinin niyo yung 43, may kakaibang statement dito. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men. Teka lang. Yung 4th empire na ito, makikipag-mingle sila sa seed ng men. Ibig sabihin, hindi sila men. Pero makikipag-join sila. Parang hybrid. Diba? But they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. So, ibig sabihin, mga kapatid, again, isa yan sa nakaka-challenge na pag-aralang verse. May mga paniniwala using that verse that in the end times, may mga hybrid na mga lilitaw. Kino-connect nila yan sa panahon natin ngayon. By the way, part 1 lang tong pag-aaral natin. No? Mahaba kasi ito eh. Meron pang, siguro sa sunod naman na November, mahababang tulog pa. No? Meron naman ako mga gustong i-share tungkol naman ito sa ancient alien theory. Narinig nyo na ba ancient aliens? Siguro baka iba nakapanood pa sa inyo. Ano ang sinasabi ng Bible about ancient aliens? Saka natin titignan, mahaba-haba kasi yan eh. Ano lang muna tayo, intro lang muna ito. Pero yun nga, no, makikita natin, magkakaroon ng mixture, hybrid, one day. So, ano ito? Ano mangyayari dito? Kaya nga matatandaan ninyo, sa Genesis 3:15, singit ko lang ito, hindi ko na nailagay yung verse. Sinabi ni God, yung seed ng woman at ang seed ng serpent, maglalaban sila. Sino yung seed ng woman? Wala tayong problema doon. Alam natin si Jesus yon. Paano nabuntis si Mary? Kasi wala namang problema kay God yun, makapangyarihan si God. So yung seed ng woman, kayang-kayang gawin through the Holy Spirit kasi makapangyarihan ng Diyos. Pero itong nakaka-challenge.
paano nagkaroon ng seed of the serpent? Paano lilitaw ang anak ni Satanas? Kung si Jesus is the Son of God, paano lilitaw yung seed of the serpent? Hindi naman makapangyarihan si Satanas. Anong gagawin niya? Yan yung mga susunod nating titignan. No? Parang Netflix, to be continued. Season 2 sa susunod. Sa pag-aaral na to, since na po tayo, it's 4 o'clock in the afternoon, magkakaroon pa kasi tayo, baka meron kayong mga question. Next slide po. Ito mga recommended books ko lang naman. Kung may pagkakataon lang naman sa inyo na interested kayo na pag-aralan itong issue na to from the Christian point of view, worldview. Ito mga authors na ito, mga mananampalataya. Merong book dyan, yung Omega Conspiracy. Meron naman dyan yung Alien Encounter. Actually, ang Alien Encounter, yan si Chuck Missler, kilalang Bible scholar yan. At meron pang isa yung kay, pangalan na itong author na to, si Guy Malone. Ayan. Come sail away with me. So yan po yung tatlo. Actually, marami pa po yan, no? Pero yan lang muna ang masasabi kong recommendation ko, ma-recommend ko, in relation lang sa shinare ko ngayong hapon. Pero marami pa po yan. Ito po kasing topic na to, mga kapatid, bilang pagtatapos, bata pa lang kasi ako, mahilig na ako sa mga aliens. Favorite ko mga palabas noon, Superman, di ba si Superman, alien siya. Mahilig din ako sa Star Wars, nanood din ako ng Star Trek, aliens po yan. Kaya, kumbaga, nagkaroon ako ng interest na pag-aralan itong issue na ito. And, before, no, kumbaga, syempre, ang mga napapakinggan natin madalas dyan is yung point of view ng mga unbelievers. Pero buti naman pala, meron din palang mga Kristiyano, mga mananampalataya, na pinapasok nila yung daigdig na yan, syempre, to reach out din yung mga taong nabihag ng mga so-called alien theory na ito. So, sa ating pong pag-aaral ngayon, tandaan nyo, stick lang tayo sa Bible. Huwag tayong papadaya. What if biglang isang araw, no, pag tumingin tayo sa bintana natin, biglang nakakita tayo ng flying saucer, automatically ba mali na yung Bible? Hindi. Part ng deception yan. At ang mga kaya nga ingat din tayo bilang mananampalataya kasi pwede rin tayong dayain ng kaaway. Hindi nawawala yung salvation, of course, pero merong mawawalang reward sa atin pag nagpauto tayo sa kalaban. Remember si Eva, ang laki ng nawala sa kanila ni Adan. Dahil sa konting pagkakamali, dinaya siya ni Satanas, pinagbigyan nila si Satanas, ayun, hanggang ngayon, pati tayo nagdamay-damay din sa naging pagkakamali nila. Okay, so, diyan lang po, nagtatapos yung ating lesson. Sa ngayon, actually parang intro pa lang itong lesson natin. So, bibigyan ko kayo ng time ngayon to ask question. Ayan, so off ko na muna to kasi yan yung advantage pag nandito